At ako ay nagpapasalamat sapagkat makapag-attend po tayo ng kasalan kahapon. Siyempre, libreng pagkain. Tapos marami po akong natutunan. Nakita ko po yung ibang mga kasamahan natin na sumayaw. Habang sumasayaw sila, natanong ko si Jan, kasi siyang malapit sa akin, kung ano yung mga pagkakaiba ng mga sayaw ng mga taga-Pagdilera. So natututo ako. At kapag ikaw ay pumupunta sa mga kasalan, parang kang naiinda. Di po ba? Lalo na kapag nalililig mo yung mga awitin na ano ba yung awitin dyan din? Tilayag ba o kaintet, di ba? Parang gumagaan ang iyong pakiramdam at parang bumabata ka. Kaya salamat sa napakagandang okasyon na nadaluhan kahapon. At itong buwan ng Mayo, meron na namang kasalan. May, June, usually yan ang buwan ng mga pagpapakasal. So tignan naman natin ngayon ang kwento ni Samson, kasi siya na-inlove din. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa buhay ni Samson, i-pick up natin yung kung saan tayo natapos nung nakaraan. Samson ay tinawag ng Diyos para mamuhay ng banal. He was called to be a Nazirite mula pa sa sinapupunan. At marami man siyang pagkakamali. Nakita po natin sa kanyang buhay na ginamit ng Diyos ang mga pagkakamali yun para sa layunin ng Panginoon. Meron siyang supernatural na kalakasan, pero meron din siyang weaknesses. Katulad natin. So nung nakaraan, ay nakita po natin na si Samson ay may nakusunatan ng babae na taga-Timna. At sinabi niya sa kanyang magulang, pinagpilitan niya ang kanyang gusto. At nung sila ay pumunta sa Timna, merong isang batang yun na umatake sa kanya. At nabasa po natin, pinatay niya yun pamamagitan lang ng kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, pumunta siya sa tahanan ng babae, nagkausap sila. So, nagkaintindihan sila. At pagkaraan ng ilang panahon, bumalik siya at nakita niya na yung pinatay ng yun, meron ng pulot-pukyutan sa katawan ng yun. Hangin. So kinuha niya yun at kumain siya. Nagbigay pa siya sa kanyang mga magulang. Bilang isang Nazirite, bilang tinawag ng Diyos na mamuhay ng banal, bawal po yun sa kanya. Ibang lumapit sa patay, at ito ay hipuin. So bawal po sa kanya yun. Pero ginawa niya. At nung pumunta siya sa lugar ng babae, sinasagawa na yung handaan para sa kasal. Alam niyo, nung panahon na yun, 7 araw ang handaan para sa kasal. Grabe, ano? Sipin mo, sa dami ng
ipapakain mo sa mga bisita sa loob ng 7 araw? At dito ngayon nakita na si Samson ay meron na siyang kayabangan. Medyo yumabang siya. Siyempre, naisip niya, walang nakakaalam na kumuha ako ng ulot-pukyutan sa katawan ng leon. So gagawa ako ng bugtong o palaisipan. Sa English po, riddle. Sa verse 14 ng chapter 14 sa Judges, sinabihan niya yung mga Pilisteo. He said to them, out of the eager came something to eat, and out of the strong came something sweet. Nakipagpustahan siya nung sinabi niya itong bugtong na ito, na kung masasagot ko ito sa loob ng 7 araw, ay bibigyan ko kayo ng 30 magagarang damit at lino. Talagang parang mga kasuotan ng music team. Parang mga ganyan. So yung mga Pilisteo na ron, sige, pahayag kami eh. Sabi nila. At eto nga ang bugtong na sinabi ni Samson. Mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain. Mula sa malakas, matamis ang lumabas. Alam niyo ba ang kasagutan nun? Wala kayong magagarang damit. at ang nangyari, dahil hindi nila masagot, pagkaraan ng 3 araw, pumunta sila sa mapapangasawa niya. Pinilit nila, tinakot nila. Sinabihan nila na kapag hindi mo malalaman ang kasagutan at sabihin sa amin, ikaw ay aming susunugin, pati ang iyong pamilya. So, desperado na ang mga Pilisteo. At sa ika-7 araw, sipin mo, 7 araw na umiyak yung babae. Ganun katindi ang mga babae, ano? Talagang hindi sila sumusuko. Pagkaraan ng 7 araw, sinabi niya ang kasagutan sa kanyang mapapangasawa, at yung babae naman, sinabi naman sa mga Pilisteo. Sa madaling sabi, nakahalo siya sa pustahan. At pumunta siya sa Ashkelon. Sa verses 19 to 20, then the Spirit of the Lord came upon him mightily, and he went down to Ashkelon and killed 30 of their men. 30 ang pinatay niya para lang makuha ang kanilang mga damit, ang kanilang mga kasuotan, and gave the changes of clothing to those who had explained the riddle. So his anger was aroused. Nagalit siya kasi nga parang pinagtaksilan siya ng babae. Nung sinabi niya ang kasagutan, sinabi naman sa kanyang mga nakapustahan. Nagalit siya at bumalik siya sa kanilang tahanan. Umuwi siya. Ngayon, ang masakit, dito sa verse 20, and Samson's wife was given to his companion, who had been his best man. Sino mo? Yung dapat na mapapangasawa niya, binigay sa iba dahil iniwan niya. Nagpadala siya sa kanyang galit. Ngayon, dahil sa kanyang galit, nawalan siya ng asawa. Kaya sa verse 15, nung binalikan niya, sa chapter 15 rather, nung binalikan niya yung kanyang mapapangasawa, wala na. Hindi na pumayag yung kanyang biyanan. So, broken-hearted si Samson. Kaya, binibigay sa kanya
yung kapatid ng babae at hindi siya pumayag, nagalit na naman siya. Sa verses 3 to 4, Samson said to them, "This time I shall be blameless regarding the Philistines if I harm them." Anong ginawa niya? Samson went and caught 300 foxes. Although dito po sa Biblia, ang nakalagay ay foxes, marami po sa mga theologians and commentators na ang nagsasabi na malamang ito ay yung mga jackals. Kasi daw noong panahon na yun sa Palestine ay ang mga jackals kumpul-kumpul. Kaya madali lang makahuli ng marami. Sa Tagalog po ang translation nito ay asong gubat. Humuli siya ng 300 foxes or jackals. Tapos pinagtayo niya yun. Yung mga nahuli niyang mga asong gubat, pares-pares. Pinagtayo niya ang kanilang mga buntot. At nagligay siya ng sugo o torch. Tapos sinindihan niya yung mga sugo na yun. At tsaka niya pinakawalan ng mga asong gubat. He took torches, turned the foxes tail to tail, and put a torch between each pair of tails. When he had set the torches on fire, he let the foxes go into the standing grain of the Philistines, and burned up both the shocks and the standing grain, as well as the vineyards and olive groves. Grabe itong ginawa niya ito. Nasunog ang mga pananim ng mga Filisteo. Yung mga naani na nila at pati yung mga nakatanim pa, pati yung mga ubasan, pati yung mga ulibo. Ibig sabihin, na-wipe out yung kanilang mga produkto. At yan ay ginawa ni Samson bilang paghihiganti. Kaya nga sa verses 7 and 8 ng Judges 15, Samson said to them, "Since you would do a thing like this, I will surely take revenge on you, and after that, I will cease." So umatake na naman siya. Kasi pagkatapos niyang sinunog ang mga pananim, pumunta siya sa isang lugar na kung saan siya ay nag-iisa. Sa isang kuweba ng Itam. At inaresto siya ng kanyang mga kababayan. Kasi lumusob ang kanilang mga kaaway at hinahanap nila si Samson. Ngayon, yung mga kababayan niya, pinuntahan siya at sinabi sa kanya, "Arestuhin ka namin at isuko ka namin sa mga Pilisteo. Kundi, pahihirapan kami." So, si Samson, nung nahuli siya at dinala sa mga Pilisteo, tuwang-tuwa ang mga Pilisteo. Akala nila, nagabi na nila si Samson. Pero pagdating doon, tinanggal lang niya yung mga nakatali sa kanya, mga bagong lubid na nakatali sa kanya, at nung may nakita siyang panga ng asno, yun ang ginamit niya para patayin ang 1,000 Pilisteo. He was a one-man army. Grabe, ano? You could just imagine, isang tao na papatay ng 1,000 tao. Talo pa niya si Steven Seagal. Pero dito po natin makikita na kahit si Samson ay libreng mamili, he has the freedom to choose. He has the freedom to decide. But he is not free from the consequences of his choices. Ganun din po tayo. Libre tayong mamili sa araw-araw.
Pero may mga consequence yung ating mga pinipili. Halimbawa, kung ikaw ay mahilig kumain ng karning baboy, araw-araw yun ang kinakain mo, ano mangyayari? Maaaring ikaw ay magkasakit. Maaaring tumaas ang iyong blood pressure. At katulad doon ng napakinggan natin kanina sa testimony ni Dr. Grace, yung pagpapatawad, that is a choice. Na patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. At ang mapapalaya, tayo rin. So we are free to choose, but we are not free from the consequences of our choices. Katulad ni Samson, ang pinili niya ay magiganti. But revenge is costly. Matindi ang paghiganti. Una, it affects our relationships. Apektado ang mga taong nakapaligid sa atin. Nahihirapan ang ating kalooban. Laging ang iniisip natin ay makabawi. It causes more damage, more harm. At dito sa pangyayari kay Samson, buhay ang mga nawala, pati ang kanyang kalayaan. Kaya nga siya ay nag-isolate. Pumunta siya sa isang lugar at doon siya ay nag-iisa. Dahil sa kanyang ginawang paghihiganti. At ang tinuturo sa atin ng Biblia, sa Romans 12 verse 19, Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine. Yan ang sabi ng Diyos. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Akin. Yan ang sabi ng Diyos, akin ang pag-iganti. Kaya kung meron na nakagawa sa iyo ng kamalian, idulog mo sa Diyos, isuko mo sa Panginoon. I-claim mo ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita na sa kanya ang pag-iganti. Tayaan mo na ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang mamuhay o manahan sa inyong puso. At hindi pa natapos doon si Samson. Isipin niyo, pagkatapos niyang pinatay ang 1,000, kumanta-kanta pa siya. Sa verse 16, Samson said, with a donkey's jawbone, I have made donkeys of them. With a donkey's jawbone, I have killed 1,000 men. At sa huling chapter ng buhay ni Samson, ganito ang nangyari. Now Samson went to Gaza and saw a harlot there. Mali na namang desisyon, mali na namang pagpipili. Pinili niyang makipag-ugnayan sa isang prostitute. At nung nalaman ng mga taga-Gaza, sa verse 2, when the Gazites were told, Samson has come here, they surrounded the place and lay in wait for him all night at the gate of the city. Talaga namang pinaligiran yung bahay kung saan siya naroroon, kasama yung prostitute. They were quiet all night, saying, in the morning when it is daylight, we will kill him. Talagang ang nais ng mga Pilisteo ay patayin siya sapagkat siya ang matinding kaaway ng mga Pilisteo. Siya ang tinik
sa kanilang lalamunan. And Samson lay low till midnight. Then he arose at midnight, took hold of the doors of the gate of the city and the two gateposts, pulled them up, bar and all, put them on his shoulders, and carried them to the top of the hill that faces Hebron. Grabe ang ginawa ni Samson. Yung pintuan o trangkahan ng syudad ng Gaza ay kanyang binunot. Tinanggal niya pati ang poste at binuhat niya yun papuntang Hebron. Tinitignan gaano ba kalayo yung Gaza hanggang Hebron? Although ang sinasabi doon, ang pinuntahan niya ay isang burol na katapat ng Hebron. Sabi sa Google from Hebron o from Gaza to Hebron is about 60 kilometers. Grabe ano? Tapos ang bigat ng kanyang dinala ayon sa mga Bible scholars ay umaabot ng 4 na tonelada. Imagine, 4 na tonelada dadalhin mo sa iyong balikat ng ilang kilometro. Dapat si Samson, isa ito sa mga pinapadala sa Ukraine. Diba? Itong kailangan nila. Yung 4 na tonelada ay umaabot ng mga mahigit 3,600 kilos. Hindi plus. So, ginawa niya yun upang sa ganun, ipakita niya na siya ay malakas. Ginawa niya yun upang ipakita niya na kayang-kaya niya ang mga Pilisteo. Dito sa mga susunod na talata, dito na pumasok yung love story ni Samson. Afterward, it happened that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice him, and find out where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him to afflict him, and every one of us will give you 1,100 pieces of silver. Na-in-love siya kay Delilah. Dapat sa isip niya pa lang, nakita niya parang may mali, di ba? Kasi yung pangalan pa lang Delilah, parang Delilah. May kasinungalingan na kagad. At yung mga Pilisteo, hindi sila tumitigil. Ganyan ang kaaway. Ayaw tumigil. Lahat ng paraan ginagawa nila upang sa ganun, masukol nila at magapi si Samson. At ang ginamit naman nila ay suhol. 1,000, isang pilak ang ibibigay nila kay Delilah kapag malaman nila kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. Dito pa lang makita mo na si Samson talagang ginagawa niya ang kanyang gusto. Sayang, walang true love waits mo. Siguro, kung si Samson ay nakinig sa kanyang mga magulang, ay nag-iba siguro ang takbo ng kanyang buhay. So, ang matutunan po natin dito is, choose a believer for your future partner. Mamili po tayo sa mga kadalagahan at mga binata. Mamili po tayo ng isang mananampalataya. Mamili po tayo ng isang Kristiyano. Kasi sa New Testament, ito pong sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 16 verses 14 and 15. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship
has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? So ang sinasabi ko sa atin dito huwag tayong makisama sa mga hindi sumasampalataya. Lalo na sa kanilang mga gawain. Kasi hindi pwedeng magsama ang katotohanan at ang kalikuan. Hindi pwedeng magsama ang kadiliman at liwanag. Si Kristo at ang diablo hindi pwedeng magkasundo. Kaya mamili po tayo ng tama. Huwag yung padalos-dalos na katulad ni Samson. At etong si Delilah naman, hindi niya talaga mahal si Samson. It was a one-sided love affair. Kasi nga, dahil sa suol na binigay sa kanya, talagang pinilit rin niya na malaman kung saan galing ng lakas ni Samson. Nung unang tinanong niya, ang sinabi ni Samson kung ako ay tatalian ng 7 sariwang yantok, ay manghihina ako katulad ng karaniwang tao. Ginawa kaagad yun ni Delilah. Pero nung sumigaw si Delilah, nandyan na ang mga kaaway, nandyan na ang mga Pilisteo. Kayang-kaya ni Samson na tinanggal yung 7 sariwang yantok. Susunod ulit si Delilah, katulad ng mga naunang babae sa buhay ni Samson, hindi rin tumitigil. Talagang makulit. So, ang sunod na sinabi niya kapag pinag-isa mo ang 7 pirintas ng aking buhok at ipulupot ito sa isang tulos, ako ay manghihina katulad ng karaniwang tao. Ginawa rin kaagad ni Delilah yun. Pero nung sumigaw si Delilah na, nandyan na ang mga Pilisteo, parang sinulit lang na tinanggal ni Samson yung nakatali sa kanya. At si Delilah, talagang umiyak siya kay Samson. Ginamit na ngayon ang damdamin ni Samson sa kanya. At ngayon, hindi mo naman ako talaga mahal Kasi ilang beses na tinatanong kita, nagsisinungaling ka. At yung sinabi niya ni Samson ang totoo. Sinabi niya, alam mo, mula sa pagkabata, inilaan na ako ng Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsan hindi pa nasayaran ng pangupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ako katulad ng karaniwang tao. So sinabi na niya ang katotohanan. At yun nga sinabi ni Delilah sa mga Pilisteo. At merong isang tao na nung natulog na si Samson, dumating yung tao yun at pinutol ang kanyang buhok. At nung sinabi niyang, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Yun ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ni Samson. Nung iniwan siya
ng Panginoong Diyos. Salamat sapagkat sa New Testament, ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At yan ang pangako ng Panginoong Diyos. So, sa madaling sabi, nahuli siya ng mga Pilisteo at siya ay binulag. The Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza. They bound him with bronze fetters and he became a grinder in prison. Hinuli siya, ikinulong, at siya ay naging taga-giling sa kulungan. Masaklap ang nangyari sa buhay ni Samson. He did not learn from his mistakes. Kaya yan po ang isang punto na bibigyan natin ng diin. That we learn from our mistakes. Oo, lahat tayo nagkakamali, but are we learning from them? Much better, learn from the mistakes of others. Kaya nga napakaganda ngayon dahil may social media kung saan marami kang mababasa, marami kang matututunan na, oh, eto pala ang tamang gawain, eto pala ang tamang paraan sa paggawa nito. Learn from your mistakes, but it is better to learn from the mistakes of others. Sabi nga ni Henry Ford, the only real mistake is the one from which we learn nothing. Yun daw talaga ang pagkakamali. Yung wala tayong natutunan. Kaya naikwento ko na ito noon. Sa isang establishment, ang ginagawa nila, lahat ng mga mali, isinusulat nila. At yun ang kinukurek nila. Upang sa ganun, mas maganda ang serbisyo nila sa tao. Si Jung Yong naman, na isang author at isang motivational speaker, ito ang kanyang sinabi. It's important to learn from your mistakes, but it is better to learn from other people's mistakes. And it is best to learn from other people's successes. It accelerates your own success. Maraming pagkakamali ang nagagawa natin. Matuto tayo sa mga kamalian na. Matuto rin tayo sa kamalian na ibang tao. Para bang, alam mo na hindi dapat hawakan yung kumukulong tubig. Meron nang napaso doon, pero ginawa mo pa rin. Pati sa ating mga relasyon, alam mo nang mali, pero hindi ka pa rin natuto. Ganun ang nangyari sa buhay ni Samson. At sa bandang huli, now the lords of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice to Dagon, their God, and to rejoice. Ito ang Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo, si Dagon. At sabi nila, our God has delivered into our hands Samson, our enemy. When the people saw him, they praised their God, for they said, our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land, and the one who multiplied our dead. Yun ang description nila kay Samson. Siya ang sumira sa kanilang lupain at nagparami ng mga namatay na Pilisteo. Now the temple was full of men and women. Sa kanilang celebration, yung templo ay puno ng mga Pilisteo. All the lords of the Philistines were there. About 3,000 men and women on the roof watching while Samson performed.
ginawa nilang parang entertainment si Samson. Pero sa panahon na yun, umaba na ang buhok ni Samson. Then Samson called to the Lord, saying, O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray. Just this once, O God, that I may, with one blow, take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. Nanalangin siya ng tagumping sa Panginoon Diyos. Desperado na siya eh. Alam niya, eto na ang kanyang huling pagkakataon. Kaya sabi niya sa Panginoon, give me this one moment in time. Eto na ang ipagkaloob mo sa akin na manumbalik ang aking kalakasan. And Samson took hold of the 2 middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, one on his right and the other on his left. Then Samson said, let me die with the Philistines. And he pushed with all his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. Namatay si Samson. Pero 3,000 ang namatay sa mga kaaway nila. Pati yung mga leaders ng mga Philistines. So, dito mo makikita ang grasya ng Panginoon Diyos. Di ba? Puro mali ang kanyang mga ginawa. Puro mali ang kanyang mga desisyon. Sarili niya ang kanyang sinusunod. Pero nung talagang taimtim siya, nananalangin sa Panginoong Diyos, pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. And that is the grace of God. Kaya nga gamitin ang ating kalakasan o ang mga pinagkaloob ng Diyos sa atin, ng mga spiritual gifts, para sa layunin ng Panginoong Diyos. Use your strength and spiritual gifts for God's purpose. At yan din ang sinasabi sa atin ni Peter. Sa 1 Peter 4, verses 10 to 11, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. You could just imagine kung ano ang mga nagawa pa ni Samson, kung submissive lang siya sa mga kautusan ng Diyos. Kung talagang sinunod niya ang kanyang panawagan bilang pinili ng Diyos na maging leader ng Israel noong panahon na yun. Siguro mas marami pa siyang nagawa. Siguro sa bandang huli ng kanyang buhay, hindi siya nagsisisi. Kaya habang binabasa ko ang kwento ni Samson, sabi ko, siguro ang theme song ni Samson ay yung My Way. But I did it my way. Pero bilang mananampalataya, bilang mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, at isinuko na sa Kanya ang ating buhay, dapat ang kinakanta natin ang I did it God's way. Sa paraan ng Diyos. At sa mga pinagkakaloob sa atin ng mga spiritual gifts o kakayanan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Huwag nating abusuhin katulad ni Samson. Nung namatay si Samson,
dumating ang kanyang pamilya, pinuha ang kanyang katawan at siya ay inuwi at inilibing kung saan inilibing ang kanyang tatay na si Manoah. And for 20 years, siya ang naging leader ng Israel. Ipin mo ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ginamit pa rin siya para matupad ang layunin ng Diyos. And that is the story of Samson. Marami tayong matutunan sa kanyang buhay, di ba? At sa lahat ng mga natutunan natin, i-apply po natin. Bandang huli, inaalay niya ang kanyang buhay. At ganyan din po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Inialay din niya ang kanyang buhay upang sa ganun, tayo na nagkakasala ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya, sa pagkakataon po ito, tayo po ay dadako sa pagse-celebrate ng Lord's Supper. Ginagawa po natin ito bilang pag-alala sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. At habang inaalala po natin ang kanyang buhay, bagamat siya ay walang kasalanan, ay inialay niya ang kanyang sarili upang akuin ang ating mga kasalanan. At nung siya ay umapago sa krus, doon niya naranasan ang pagkahiwalay sa Diyos Ama, upang sa ganun tayo na dapat na maghiwalay sa Diyos ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon Jesus. Pangalawa, tandaan po natin na ito ay simbolo ng bagong tipan ng Panginoon sa atin. At ang selyo nito ay ang dugo mismo ng Panginoong Jesucristo. At sa pagkain po natin ng tinapay at pag-inom ng laman ng saro, ay inihahayag po natin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya kunin po natin ang pagkakataon ito upang dumulog sa Diyos at siyasatin ang ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sapagkat ang warning po sa ating Apostle Paul sa 1 Corinthians 11, kapag hindi raw po tayo handa sa gawain ito, ay nagkakasala po tayo sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kunin po natin ang pagkakataon ito na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Isuko natin ang mga dapat isuko sa Kanya. At muling talaga ang ating mga sarili sa paglilingkod sa ating Diyos. Kahit manalangin.
po, Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa pribilehiyong ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat at sa pamamagitan ng banal na hapunan ito, makakapag-isa kami sa inyo at sa aming mga kapatid. Dalangin po namin ang inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, ang inyong paglilinis, ang inyong paghuhugas sa mga nagawa namin kamalian, sa mga nagawa po namin mga maling desisyon sa aming buhay. Patawarin mo po kami. Hayaan mo maging karapat-dapat kami sa pagkahayag, sa buhay, sa kamatayan, sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Yesu Cristo. Maraming salamat. Ikaw lamang ang mapupurihan at masamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Babasahin ko po ang banal na kasulatan sa 1 Corinthians 11, isa po sa verse 23. Taas po natin ang mga biskuit na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesus. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang mga saro na naglalaman ng simbolo ng dugo ng ating Panginoon. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood.
Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes again. Sabay-sabay po natin inumin. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa pribilehiyong ito. Salamat, Panginoon, sa ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo. Salamat din sa kakayanan na kami ay makapaglingkod sa iyo. Purihin at sambahin ka. Pinapanalangin po namin ang bawat isa. Patuloy mo po kaming palakasin at patatagin sa aming pananampalataya. Sa mga may karamdaman, sa mga may sakit, dalangin po namin ang inyong pagpapagaling sa kanila. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na may kakayanan upang gawin ang lahat ng bagay. At ayon nga po sa iyong salita, higit pa ang magagawa mo sa aming mga kahilingan. Kaya tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman. Pinapanalangin po namin ang pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang aming provider, ang aming sustainer. At alam mo, Panginoon, kung ano ang pangangailangan ng bawat pamilya. Kaya dalangin po namin ang iyong pagpapala sa bawat pamilya na nakarepresent nito. Opo, Panginoong Diyos. Ikaw ang aming kinikilalang hari. Ikaw ang aming kinakilalang Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay dinudulog po namin sa inyo sapagkat pinangahawakan namin ang inyong pangako. Ipagkakaloob mo ang aming mga pangangailangan, magitan ng kayamanan na nakay Yesu Kristo. Maraming salamat. Patuloy po lang pinagbubunyi ang inyong kaputilan at katapatan. Kaya ang kalwalhatian ay para sa inyo po lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magpo. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer.
salamat at handa namin ipagkaloob sa iyo ang lahat-lahat ng aming mga suliranin kung ano man ang sitwasyon ng bawat isa. Ikaw ay nandyan at lagi kumakalintan. Lord, narito ang aming kaloob. Aming inihahandog ito ng buong puso sa iyo. Ang lahat ng bagay ay nagmumula. Marapat lamang na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ng mga kaloob. Thank you, Lord. In Jesus' name. Para po sa ating announcement, hanggang ngayon ay wala pang nagpa-volunteer para mag-assist sa ating tutorial class. So, yung mga nagnanais na tumulong, sumuporta, at mag-assist sa teacher na magtuturo sa tutorial class para sa mga bata, reading and counting, na gagawin po sa probably June. Mangyari po na ipalista lamang ang inyong pangalan. Pwede po kayong mag-text o lumapit kay Sister Ana para may lista po ang inyong pangalan at ma-inform po kayo sa orientation at kung ano ang mga kailangan gawin para magampanan niyo po ang tungkulin ng isang teacher's assistant. Salamat sa Panginoong Diyos at meron pong isang tumulong sa pagpipinta, si Kuya Fernand. Ito ay naging kahalili ko sa pagpipinta po sa ibaba para handa po yun sa ating tutorial class para sa mga bata. At alam po natin na kumpisa lang ng buwan ng Mayo. This is the 1st of May. Labor Day. Kaya hinihin po natin yung mga celebrants for the month of May. Sila po ay tumayo, lumapit po dito sa harap at ipanalangin po sila ni Pastor Jurgen. Meron po ba? Celebrants for the month of May. I-request ko na ikaw, Pastor, mag-pray kasi si Zam ay isa sa mga magse-celebrate. Yun. Si Brother Harold. Buta ko, Harold, wala kang pray. Double blessing. Meron pa po ba? Wala na. Kunti ang niya. Sige po, tayo po yung tumayo. At manalangin po tayo para sa mga kapatid natin ito na magse-celebrate ng kanilang birthday sa buwan na ito. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon ito na may panalangin po namin si Brother Harold at si Sister Sam. Salamat sa kanilang buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa pag-sustain niyo sa kanila sa mga nakaraang taon ng kanilang buhay. Kaya hayaan mo na may panalangin po namin at may takas po namin sila sa inyo. Dinadalangin namin ang inyong pagpapala sa kanilang buhay. Sa lahat ng area ng kanilang buhay, gabayan niyo po sila, Panginoong Diyos. Maging sa kanilang mga plano, dalangin po namin na i-prosper niyo po ang mga panalangin ito. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, ng kalusugan, ng karunungan, ng kaunawahan, at ang kakayanan na patuloy na makapaglingkod sa inyo.
Hayaan niyo, Panginoong Diyos, na magamit po ang mga spiritual gifts and talents, abilities na pinagkaloob niyo po sa kanila para sa inyong kalwalhatian. I-bless niyo po sila at gawin niyo pong blessing ang kanilang buhay at ang kanilang mga gawain. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Hayaan mo na mga kapatid namin ito ay patuloy na maglakad o mamuhay ayon sa inyong pagkatawag sa kanila. Hayaan mo rin, Panginoong Diyos, na mga kapatid namin ito patuloy na may alay ang kanilang sarili para sa inyong layunin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. We offer this prayer unto you for our brothers and sisters. May you be glorified and magnified in their lives. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.